Nung time nung 1970 na lumipat yung husband ko, sila yung unang pinakamagandang bahay ng araw dito sa lugar ng Merville, sa Dampalit. Pero nung katagalan, nagkaroon na ng masyadong yung lugar, bumababa na yung lugar. Siya na yung naiwan ngayon, siya na yung pinakaluma, siya na yung pinakamababang lugar. Halos naiwan na siya ng tambak ng kalsada. Napamahayan na siya ng tubig. Ito yung aming second floor. Dito kami bali, ito lang yung naging safe namin nung medyo pagka umuulan, bumabaha. Dito kami nag-stay. In-extend na siya nung palang ding nag-start na magbahaan. Walang ulan pero lubog sa tubig ang bahay ni na Michelle. Halos isang dekada ng ganito ang kanilang sitwasyon. Hindi na nila nagagamit ang unang palapag ng bahay nila. Ito yung aming dating lababo. Ngayon, tungtungan ko na lang ng aking kalanan. Makikita nyo, wala na isang dangkal. Abot na siya ng tubig. Yan na siya. Hindi na namin siya napakikinabangan. Ay, pare! Pinatambakan nila noong isang taon ang ilang parte ng bahay. Malaking bahay siya. Kung noon, talagang halos lahat makakakilos ka. Pero ngayon, kung makikita nyo kung ano lang yung tinabunan namin, kung ano lang yung pinatambakan, yun na lang yung nagiging kilusan namin dahil kung pagagawa nga naman namin yung bahay is malaking, malaking gastos. Ang dating sala ng bahay, wala na ring silbi. Tapos may mini bar siya dito. Tapos nandun yung aquarium. Dati, yung makikita nyo yung salamin na yon, sa tapat nun meron nakalagay na piano. Ngayon wala na dahil nadurog na rin sa baha. Ang baha dito, no? Akala mo 8 waves? Ang kwarto sa ibaba, di na rin nila natutulugan. Ito kasi yung dating pinaka-master's bedroom nila. Ngayon, hindi na siya master's bedroom. Isa na siyang malaking aquarium. Wala ng tao, kaya isda ang pumalit. Ginawa namin, pinabayaan na lang namin yung mga tilapia ang pumapasok pag lumalaki tubig. Ayan, makikita nyo maraming tilapia. Pagka ganyan, pinapakain na lang namin sila kasi sila yung nagiging tulong namin para sa lamok. Ito yung dating may tubig pa yung daan na hindi na nawawala yung kalsada. Malumot na yan, may lumot na siya. Ang pamilya ng asawa ni Michelle ang unang tumira sa bahay na ito. Ang namimiss ko lang, siyempre, yung mga dati ko mga kapitbahay na nagsialis na, ganun. Ayon sa mga eksperto, bumababa na ang lupa sa Kamanaba. Sa Malabon, 2 hanggang 9 na sentimetro ang pagbaba ng lupa sa loob ng isang dekada simula noong 1991. Ito ang dahilan kung bakit kinakain na ng tubig ang mga dati ng mababang lugar kahit walang ulan. Sinabi mo, Malabon mismo, lumulubog na. At nakita natin kung gaano kalakas ang storm surge mismo sa Manila Bay pag may bagyo, no? Nagagaling na sa China Sea. So, in terms of sea level rise, maalam natin na immediately maapektuhan ang mga low-lying areas sa Metro Manila. Napalilibutan ng palaisdaan ang barangay Dampalit sa Malabon. Tulad ng bahay ni na Michelle, lumulubog na rin ang bahay ng halos 90% ng mahigit 200 pamilya rito.
Itong bahay namin, walang laman, wala akong pambili. Kung makabili man, bahayin din, wala rin mangyayari. Gustuhan mo namin lumipat, wala kaming panlipat. Gusto mo namin ipataas, wala kaming pantaas. Tiis na lang kaming ganitong buhay. Binili ng anak ni Condrada ang bahay na ito sa Barangay Dampalit kahit alam nilang binabaha ito. Ang binili to noon, bumabaha na. Kaya lang madaling mawala ang tubig, natutuyo to eh. Eh ngayon yung baha ng baha, lagpas na tao, hindi na natutuyo talaga to. Kasama niya sa bahay ang isa niyang anak at pamilya nito. Takot ikaw, be? Bakit kita ko nga sa TV dun eh? Oh. Biyuda na si Aling Condrada. Umalis na ang marami nilang kapitbahay. Bilang naman dito ang naiwanan ng papataas kasi wala nga kaming pera nga eh. Gustuin man namin, wala kami magagawa. Pantambak lang, magkano na? 5,000 piso ang gastos nila sa pagpapatambak sa bahay. Tatlong beses nang pinataasan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga kalye rito. Dahil dito, lalong lumubog ang bahay ni Aling Condrada. Dahil lang inatupag lang ng yung gumagawa ng kalye, yung kalye. Pero babaha sa mga subdivision at mga residential area na naiiwan. So, tinatapon lang yung problema sa kabila. Hindi dapat mangyari yun. Yung pagtaas ng kalsada, talagang unang-unang solusyon natin para ang economics natin hindi maiwan. Kasi ang kalsada, pag hindi natin itinaas, talagang hindi tayo makakakilos dito. Ang tao, naiiwan sa bahay, hindi nakakalabas at hindi nakakapagtrabaho. Kung sa gabi, lalo sa gabi, kung wala kaming katul, ang daming lamok. Para hindi kagati yung mga apo ko ng lamok. Eh may kulambo naman sila, maliit yung kulambo nila, papasok din yung lamok. Ayon sa World Bank, sa 2060 ay tataas ang tubig sa dagat ng mula 50 centimeters hanggang 100 centimeters sa 2090. Lalong namemeligro ang Malabon sa epekto ng climate change. Matagal nang gustong lumipat ng bahay si Aling Condrada. Gustuhin mo namin lumipat, wala rin kaming panlipat. Lalo sa Cavite, sir. Mayroong sanla tira. Isang kami kukuha ng 75,000. Parang matira, para makalikas lang kami. Wala. Tis lang talaga dito. Gustuhin mo namin, wala kaming magagawa kasi ang anak ko, namamasada lang ng tricycle. Isang dahilan sa mabilis na paglubog ng maraming bahagi ng Metro Manila ang labis na pagkuha ng tubig mula sa poso at deep wells. Ayon sa Natural Water Resources Board, aabot sa halos 3 milyong metro kubiko kada araw ang tubig na kinuha sa Metro Manila noong 2003. Katumbas ito ng tubig na pupuno sa 1,000 swimming pools. Dahil nasa freshwater extraction, tubig sa poso at saka sa yung deep well pump. Pag in-extract mo yung tubig, ang explanation ng mga scientists, hindi mo pwedeng ibalik yung sa ibang area dahil galing sa clay. No? So yung tubig, pag nag-extract ka, bababa at bababa, magsasubside at magsasubside yung lupa. Kaya higit sa 1 metro sa Kamanaba at mga 30 centimeters ata sa Parañaque at Southern Manila. Ang bagyong Pedring nagpalubog sa 11 barangay ng Malabon noong 2011. Sinabayan kasi ng high tide ang malakas na ulan. Worst dito yung Pedring at saka yung Habagat.
Galing ata ng ano yun eh, ng Manila Bay. Tapos pumasok ng Nabotas, papasok ng Malabon. Para kasing catch basin niya, biglang pasok na mabilis yung pasok ng tubig. Kaya yung tubig niya parang ano, may alon siya, may alon na mabilis ang pasok. Ayon sa mga eksperto, hindi malayong permanenteng lumubog sa tubig ang Metro Manila kung magpapatuloy ang pagtaas ng level ng tubig at pagbaba ng lupa rito. Ang pagbaha sa mga kalsadang hindi naman binabaha ay isa sa mga indikasyon na mababa na nga ang Metro Manila. Tayo ngayon ay 7,107 islands. Darating ang panahon kung talagang tataas ang sea level rise, ay baka 7,100 islands lang, 7,050 islands na lang. At bawat pagtaas, pagkawala ng lupa ay may direct economic impact sa komunidad dahil mawawalan sila ng kabuhayan. Sa buong mundo, pangalawa ang Maynila sa mga syudad na pinakadelikado sa banta ng climate change. Sa buong mundo, pangalawa ang Maynila sa mga syudad na pinakadelikado sa banta ng climate change. Ayon ito sa Maplecroft, isang research and strategic forecasting company sa Britanya. Pag tiningnan mo kung anong rason, parang human factor ang laki. Sabi nila, number one, madami ng masyadong tao. Halos 12 milyon ang populasyon ng Metro Manila. Ang Manila is number 2 most vulnerable city in the world dahil na rin doon sa issue ng overpopulation. Na pag may tumama, maaaring mas marami ang posibleng masaktan pag nangyari ang isang Yolanda dito sa Manila or mangyari yung earthquake na nangyari sa Bohol. Mahigit kalahating milyong pamilya ang walang maayos na tirahan sa Metro Manila ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA noong 2011. Mas delikado ang mga gaya nila sa banta ng mas malalakas na bagyo at mas mainit na panahon dulot ng climate change. Ang isa pang aspeto ng vulnerability, yan nga yung klase ng bahay. Kung informal settler, medyo hindi matatag yung mga bahay at yung ibang gusali ng dyan sa community na yan, kaya exposed siya. Nung tingtaong din bago lang to uli kasi namamatay rin yan sila Nawala din to. Nung kailan yung nandito kami, daming taong yung malalaki, yung kulay green. Ito ibang taong kasi ito yung maliliit. Pero may laman na to. Sa breakwater ng Manila Bay, nakatira ang pamilya ni Joanne. Kasama niya ang asawang si Ariel at ang 4 na taong gulang nilang anak na si Joriel. Dito namin tinatago yung mga gamit namin kasi pag sa taas, sisita kami ng mga pulis. Tapos pag may hulihan, naakyat namin yan, tatawid kami dito sa kabila. Pag alis nila, babalik na naman kami dito. Dito naman namin tinatago kasi bawal pag maraming gamit dyan sa taas. Ano po yung mga gamit na mga damit namin, yung mga plato. Yan, yung nastako, yung kaldero yan, tsaka plato. Nakaready na yan lagi kasi pag may hulihan, bubuhatin na lang namin. Siyempre,
kung meron mang pwedeng siyempre ayaw namin dito. Siyempre mahirap din dito pag tag-ulan. Hindi ka naman pwedeng sumilong na dyan sa mga gilid-gilid kasi bawal din. Sabi ko, huwag kang maglaro ng tubig, huwag kang mag-akyat doon ng tubig kay madulas. Ha? Ang dagat ang palikuran nila. Siyempre dyan, lahat naman ditong mga tambay din lang din kasi wala namang CR dito eh. Sa dulo meron pero hindi na sila nagbubukas. Pag itong kainan na, siyempre salo-salo kami lahat na may ito. 10 taon na silang nakatira rito. Pangit ang biyo. Walang saysay. Hindi katulad ngayon maganda. Kaso lang, maraming maanungan dito sa batay. Tulad yan, bagong gawa. Tinatayaan din. Pagtitinda sa Baywalk ang pinagkakakitaan nila. Ang kahit anong estruktura, mapabahay, mapabuilding, mapa-commercial establishment o kaya manufacturing establishment, hanggat nasa isang lugar siya na highly vulnerable o kaya disaster prone, ay talagang malaki ang kanilang risk. Lalong-lalo na yung mga pamilya dahil itong mga kababayan natin, ang mga bahay naman nila ay gawa sa mga light materials. 2011 ang hagupitin ng Bagyong Pedring ang Kamay-Nilaan. Nagdulot ito ng malakas na alon sa Baywalk. Natulog kami yun eh. Kasama ko yung anak ko tsaka yung kaibigan ko. Nakaloon na kami. Hindi namin alam na akala ko binabato yung loan ako. Yung pala, itong yung alon na, umagaw na. Pag labas ko, akala ko, takot ako eh. Parang ibang na eh. So ang pwede kasing dulot ng mga mga malalakas na bagyo is malalakas na alon, no? Pagtaas ng alon. So pag tumaas yung alon mo, siyempre saan papunta yun? Inland, sa lupa. So ang delikado doon, yung mga nakatira banda doon sa baybayin. Malaking pinsala ang iniwan nito sa kahabaan ng Baywalk sa Manila. Ngayon ko lang na naranasan yung bagyong dumating na to. Hindi katulad dati. Hindi naman hindi naman malalakas eh. Ito lang pinakamalakas kay Pedring. Pero hindi pa rin umalis ang pamilya ni Ariel. Siyempre, kung meron mang pwedeng siyempre ayaw namin dito. Siyempre, mahirap din dito pag tag-ulan. Hindi ka naman pwedeng sumilong na dyan sa mga gilid-gilid kasi bawal din. Sa kabila nito, may planong magtayo ng halos 150 ektaryang reclamation project dito, ang Manila Gold Coast Development Corporation. 3 isla na may hotel, condominium, restaurant at shopping malls ang itatayo sa Manila Bay. Babala ng mga eksperto, mas lalong delikado sa storm surge at baha ang Maynila kapag natuloy ang proyekto. Tinututulan ng iba't ibang grupo ang reclamation project. Unang-una, buhay pa actually yung Manila Bay area na kung saan yung ecosystem doon ay patuloy pang nagpo-produce ng iba't ibang klaseng mga isda, mga invertebrates, na kung saan kapag nireclaim mo ito, pag tinakpan mo siya ng lupa at pang mga bato, ay masisira at mamamatay yung ecosystem na ito. Maari rin itong magdulot ng pagbaha ayon sa mga eksperto.
Malala yung repercussion ng reclamation sa Manila Bay, ang binabalak ng PRA, 26,000 hectares. At ang mangyayari nito, hindi makakalabas yung tubig na dumadami pagka may bagyo dyan sa Camanaba at sa Parañaque dahil yung reclamation parang tapon yan eh. Hindi makaka-drain yung storm water. Aprobado na ng siyudad ng Pasay noong 2013 ang proyekto. Environmental Compliance Certificate o ECC na lamang mula sa Department of Environment and Natural Resources ang iniintay para matuloy ang plano. Kabilang ang proyektong ito sa 38 iba pang reclamation sites na balak itayo mula sa baybayin ng Cavite hanggang sa Bataan sa ilalim ng National Reclamation Plan of the Philippines ng Philippine Reclamation Authority. Dahil sa climate change, nagiging bagong normal na ang pagbaha sa Metro Manila tuwing umuulan. Kahit walang bagyo, lumulubog na rin ang Kamaynilaan tulad noong Agosto 2012 nang bahain ang malaking bahagi ng Kamaynilaan dahil sa southwest monsoon o habagat. Ang problema yung mga ibang lugar na nagkaroon ng informal planning na hindi tumatama sa binabalak ng mga national engineers. Kasi kung lalagyan mo ng informal settlement or formal settlement na ang density, yung dami ng tao ay mas mataas kaysa sa infrastructure na provide, siyempre hindi ito uubra. Ayon sa mga eksperto, sa hinaharap ay maaring lumubog na rin daw sa baha ang Malacañang Palace, Manila City Hall, Rizal Shrine at Embahada ng Estados Unidos. Mula taong 2000 hanggang 2012, umabot na sa mahigit 184 billion pesos ang halaga ng pinsala na idinulot ng mga bagyo ayon sa NDRRMC. Immediate yung economic impact, no? Paralisado agad ang Kamaynilaan at alam naman natin pag paralisado ang Kamaynilaan ay halos paralisado na rin ang ekonomiya ng bansa dahil sabi nga natin nandito lahat ng major economic activity sa bansa, no? Ayon sa mga eksperto, mas matitinding pagbaha ang mararanasan ng mga taga Metro Manila sa mga susunod pang kalamidad. Iba na ang panahon, kaya dapat ang mga proyekto ng gobyerno ay makababawas sa peligro na dulot ng mas malakas na bagyo at baha. Mahigit 7 bilyon ang populasyon ng mundo. Ang iba't ibang gawain ng tao tulad ng panunood ng TV, pagbibiyahe, paninigarilyo at pagluluto, lahat ay may epekto sa klima. Greenhouse effect ang tawag sa pagtaas ng temperatura ng planeta. Dahil sa sobrang dami ng activities na ginagawa ng sanlibutan, kumakapal yung carbon dioxide layer sa ating atmosphere. Pero dahil sobrang mag-emit tayo ng carbon dioxide, yung kumot na yan, kumapal na. Carbon footprint ang tawag sa dami ng greenhouse gas na galing sa iba't ibang gawain ng tao. Maraming activities kung saan pwedeng manggaling ang iyong carbon emissions. Ano? So kung mas mataas ang carbon footprint mo, ibig sabihin mas marami kang emissions na nagko-contribute sa climate change. So hindi siya dapat ikatuwa. Mas maraming kontribusyon sa pag-init ng planeta ang mayayamang bansa, pero mas ramdam ng mga mahihirap na bansa ang epekto ng climate change. 19 na taon ang pinag-uusapan sa United Nations kung paano mababawasan ang greenhouse gas emission. May mga bagay na hindi mo na mababago. Kaya ang pinipilit ng mga developing countries, bayaran nyo na lang kami.
Sa isang bahagya naman, okay. Bago mo naman mapili itong mga magbayad sa'yo, baka marami nang nasira sa mga hari-arian natin o marami na tayong mga kababayan na nawalan na nakitil ng buhay dahil sa mga bagyo. Noong 2009, isinabatas ang Climate Change Act na bumuo sa Climate Change Commission o CCC. Ipinatupad ito sa administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III. Meron na kaming na-generate na mga maps that brings in climate rainfall scenario. Nagpondo si Presidente ng halos 12 billion para sa mga programmatic climate change program budgeted, yung programmatic approach. Trabaho ng ahensya ang magpatupad ng mga proyekto na magbibigay ng solusyon sa epekto ng climate change. Pero ayon sa Aksyon Klima, isang non-government organization, bagsak ang Administrasyong Aquino sa pagtugon sa usapin ng climate change. Binanggit natin doon sa rating na bagamat maraming mga magaganda at promising na mga senyales ang Administrasyong Aquino patungkol sa climate change, ay marami rin ang naging problema na hinarap tayo bilang paghahanda sa bansa sa mga epekto ng climate change. Pino na rin ang Aksyon Klima na walang pondo para sa mga proyektong may kinalaman sa climate change. Ayon sa batas, dapat ay maglalaan ang Kongreso ng 1 bilyong piso na gagamitin sa mga proyektong may kinalaman sa climate change. Kailangang seryosohin na ng Pangulo ng kanyang Climate Change Commission na gawing program funds yung PSF para may direct access na yung mga communities para sa kanilang mga climate change adaptation, disaster risk reduction plans. Otherwise, ay mag-aantay ang mga LGUs sa ibibigay na pondo mula sa national government. Sa datos ng Adaptation Finance Accountability Initiative, isang NGO, halos kalahati ng climate change fund na ibinigay sa Pilipinas mula 2010 hanggang 2011, inilaan sa rehabilitasyon ng mga lugar na sinalanta ng bagyo. Ang implikasyon, ang tiningnan lamang ay yung disaster risk reduction at hindi talaga nabigyan ng pansin. Dapat meron ding easing out kung tatawagin na ita-transition din siya eventually doon sa mas komprehensibo, mas malawak na pagtingin ng paghahanda sa isang komunidad. Well, hindi natin may iwasan kasi na isang community o isang lugar ay talagang magkaroon ng epekto ang isang napakalakas na hazard, kamukha ng bagyo, ng earthquake, na maapektuhan. So, kailangan mag-set aside din tayo ng pondo para sa rehabilitation. Dapat daw, tama ang plano ng mga ahensyang nakatutok sa issue ng climate change. Climate change affects everyone. Unfortunately, it's not equal. Ang ating pa rin mamabayang mahihirap pa rin ang talagang makakaranas ng mas matindi pang epekto. So, itong mga plano natin sa komisyon ay wag naman manatiling drawing. Kaya nga mahalaga na una, ang gobyerno gawin ang lahat ng kanilang makakaya para ang pulisiya, programa at ang pag-i-implement ng mga ito ay nakabatay doon sa kahalagahan ng paghahanda sa klima, nagbabagong klima. Hindi biro ang banta ng climate change. Kaya mahalaga na ang unang tingnan ng gobyerno ay ang matiyak na hanggat maaari ay walang malubhang masaktan at mapinsalang mga ari-arian at taong bayan. Kailangan natin ng mga programa para maging handa sa climate change. Dapat alam na natin ang mga leksyon ng mga pinagdaanan nating kalamidad at wala ng buhay na masasayang pa dahil sa kapabayaan. Kung mayroon kayong issue na nais talakayin ng aming programa,
mangyari pong makipag-ugnayan sa aming Twitter at Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang ID mo bilang Pilipino nagbibigay sa iyo ng pribilehiyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.